Hello, so reading po ito for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat, unfortunately. Meron tayong special channel for Earth sign ha, Earth sign Philippines. So may mga daily videos din doon. Take only what resonates, guys. Let's start what we have here for Earth sign. For Earth sign, please. Talking and healthy choices. I get this feeling na malaki yung matutulong sa'yo ng social media, internet, network, if you want to become more healthy. Yung iba, it could be regarding sa gusto mong matutunan, if you want to know more. Diba? Hindi katulad dati na ang hirap pang bago ka makakuha ng mga ganitong knowledge. Pero ngayon napakadali na lang, isang pindot mo lang, kaya mo na matutunan ng mga bagay na gusto mong matutunan. And gamitin nyo yun. 'Di ba? If you want to grow, if you want to learn, nowadays hindi mo na kailangan ng I'm not saying na huwag ka na mag-aral, huwag ka na pumasok sa school, especially dun sa mga kabataan na nanonood sa akin. But for a lot of you, ang energy na ito ay binibigay na advice sa'yo. Especially pagdating din sa health. Honestly ha, hindi ako pro sa doktor lagi. And kung may nanonood sa aking doctors dyan or nurse or any field na may kinalaman sa medicine, hindi ko po kayo sinisiraan. This is not paninira. It's just that hindi kasi lahat doon makukuha yung sagot. 'Di ba? Malaki rin yung may tutulong ng internet, ng social media, ng computer or whatever, no? Para for example, you want to eat healthy or knowledge sa kung paano ka gagaling sa mga panakanakang karamdaman na na-experience mo. Ayan. Saan ba makakatulong? Again, hindi ako against sa medicine or sa panggagamot sa hospital. Kung kailangan mo talaga ng gamot na galing sa doktor or may nafe-feel ka talagang karamdaman na matagal na, maybe it's about time na mag-consult ka sa doktor. Pero, yung iba naman, pwede mo gamitin yung computer or yung internet. Diba? So anyway, iyon yung nakukuha nating message. Kasi may nakukuha tayong energy dito na pwede may mga, yung iba takot sa doktor. May nakukuha naman akong energy na kahit sabihin magpa-doktor, ayaw talaga. Yung iba naman, hindi naman kasi ganun kalala, pero pwedeng may mga nararamdaman kang sakit ngayon na hindi naman ganun kalala. Na parang kumbaga kaya pa siyang ayusin, basta healthy living or what. Ganun yung energy na nakukuha natin. Person naka-connect mo. Girl with a snake. Photograph. Bottom of the deck is the addiction. And then meron ditong photograph. Okay, girl with a snake. Okay. This could be a person in the past. Photograph is nandito. Lagi kang nakikita or napapansin. Actually, hindi lang napapansin or nakikita. Talagang this person is searching you online. Ano siya, obsessed energy. Addiction is at the bottom of the deck. Hanggang ngayon nasasaktan yung person na to. Stab in the back.
may heartbreak or pain pa rin siya nararamdaman sa separation ninyo. May boundaries tayong nakikita, so it could be may harang sa connection ninyo ng person na to. Parang may laging may nakaano sa kanya. Nakamased, nakatingin, nakalingkis, parang ganun. Parang sawa or what. So, it could be laging may nagbabantay dito sa person na to sa mga gagawin niyang actions. Parang bantay sarado siya. So, emotions. The Grim Reaper. Pwedeng minsan na siya nag-send ng any documents na may pirma niya, or vice versa. Pwedeng ikaw minsan ka na nag-send sa kanya ng maybe picture na may pirma, or kinailangan, like maybe may kasunduan kayo na may something to do with pirma, okay? Something to do with pirma. Nakikita natin. Stab in the back is here. Emotions, please, Spirit guys, angel guys, please tell me. Karmic relationship, heartbroken, the runner, okay. Oh, okay. So, I feel like either ikaw or both of you are thinking na parang wala nang chance tong connection na to kasi parang it could be kaya nagkakaroon ng separation, the karmic relationship ay nandito, so someone here might be already married in a relationship, and wala nang choice kundi tumakbo, umiwas, lumayo because of that. Kumbaga parang mahirap i-connect yung relationship or yung connection ninyo kasi nga may kontrata na with other person. So, 'di ba parang ang hirap na ipagpilitan pa. So, nandun na lang, parang nagmo-move on na lang kayo sa life niyo and you're transforming your life for the better. Kaya ngayong iba pwede may mga inaaral, inaalam, 'di ba? Kasi parang alangan namang stressin ko yung sarili ko kakaisip sa'yo, 'di ba? Parang ganun yung energy mo. And then yung person na to, actually sa inyong dalawa, siya yung mas nasasaktan, mas in pain, mas nagkakaroon ng longing, paghahangad, ganun. Ganun. Pero siya yung malayo, mailap, maiwas, parang ganun. Oh, 'di ba? Healing heart. You are concentrating on healing in the near future. In the near future, please. Nandun ka na healing na, yan, heart with the key. So, ino-open mo yung sarili mo with maybe new opportunities sa buhay mo, new beginnings. You do have your separation. Nandun yung energy na hindi ka na sure about sa kung ano pa yung kakahinatnan ng connection na to. So, let's say, walang communication, walang connection, isa pa ito sa nagiging dahilan kung ba't hindi ka sure, di ba? And at the same time, tinatanggal mo na yung focus mo sa kanya kasi, katulad ng isang camera, di ba? Well, katulad nito nangyayari dito sa video na to. Nawawala sa focus, out of focus. So, di ba, ito yung nasa harapan mo. Okay? So, dito ka nakafocus sa mga nasa harapan mo. You're like a camera. Alangan naman mag-focus ka doon sa malayo, doon sa nasa likod. 'Di ba? Alangan naman nandun yung attention mo. 'Di ba? So, hindi magiging malinaw or maayos yung buhay mo or yung pinaka-picture ng buhay mo kung patuloy kang mag-iisip or maghahangad ng taong malayo or wala sa'yo. So, you're moving on, 'di ba? Welcoming new beginnings. Ibinabago mo na yung perspective mo, yung focus mo. You do have
palm tree. So, nandun yung pagmamatigas ng person na to regarding the kisses, emotions niya, which is this is love. Ayun, bumabalik yung addiction. And, well, obsessed yung person na to sa'yo. May mga sinabi ka sa kanya, communication kayo na, in a way, nakapagpa-wow sa kanya. Kumbaga parang, akala ko na-experience ko na lahat pagdating sa isang relasyon. Akala ko, okay na, kasi, ganito yung energy niya ha. Parang siya tong nagsasalita na, akala ko na-experience ko na lahat, akala ko alam ko na, pero may mga sinabi ka sa akin, may mga naliwanagan ako doon, may mga natutunan ako sa'yo, may mga na-experience ako habang kakonek kita na hindi ko na-experience sa iba at hindi ko akalaing ma-experience ko in this lifetime. And nagustuhan ko yung experience na yon, yung feeling na yon. Now I want more. Nandun yung pagke-crave dito sa person na to because technically gusto niya pa ng more. Gusto niya pa ng connection sa inyo. Gusto niya pang maayos. And gusto niya pang ma-experience. Ayan. Last card for you. You do have your boat. Yan. Moving on. Wala naman siyang choice. Kumbaga parang you are both mirroring each other. Na you're moving on. This person is moving on. But unfortunately, bumabalik si addiction. So, I don't know yet. Hindi pa lumabas dito kung completely makaka-move on ba siya. Itatry niya lang yung best niya. But I don't feel like magagawa niya yun. Hindi ko nakikita. Kasi sabi ko nga sa inyong dalawa, mas malalim yung emotions na nararamdaman ko sa kanya. Mas ano siya, how would I say this? Mas malalim or mas intense. Okay? Mas doble yung nararamdaman niya. So, there are times maybe na nasasaktan ka regarding separation ninyong dalawa, but mas masakit yun sa part niya. Okay? So, thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. Maraming salamat sa mga naka-subscribe na at patuloy na sumusuporta sa akin. Ingat kayo palagi. I love you all and bye-bye.